Well, mas mabigat siya, mabigat siya, no? Kasi ang parusa niya, Victoria, is parang maximum of 20 years. No, maximum of 20 years. Pero in a way, no, mas marami kasi siyang mas malaki yung coverage niya eh. Mas malaki yung coverage niya. Hindi lang siya patungkol sa pagpatay, kasama rin dito yung tinatawag nating pagtutorture o yung enforce disappearances. So it covers more acts than if you go to specific offenses like murder, homicide, no? Mas malaki ang sakop niya and may kabigatan din yung penalty niya. It's an afflicted penalty. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ay makakasama po natin sa ating programa si Attorney Richard Anthony Fadolion, ang Prosecutor General ng Department of Justice. Good morning po, Attorney. Hi, good morning, Victoria. Good morning, Christian. Salamat po, Attorney. Unang-una, nasa DOJ na naman po ang bola. Kayo po ang naatasan na sumuri dito sa rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Duterte. Ano po ang mga gagawin ng DOJ tungkol dito? Well, bago pa man lumabas yung rekomendasyon na yan, ang kagawaran ng hustisya ay may mga bagay na isinasagawa habang tutuloy yung Quadcom hearings. Meron na pong task force na nagsisimulang sumiyasat at pag-aralan yung mga posibilidad na kung ano yung pwedeng mga maikaso as far as yung investigasyon na ginawa ng Quadcom sa extrajudicial killings during the time of the former president. No? Pero dahil dito sa ibinigay na rekomendasyon ng Quadcom, ang gagawin po ng Department of Justice dyan ay titingnan po ang report na ilalabas ng Quad Committee. At ito po ay susuriin namin nang sa ganoon malaman namin kung ano ang mga pwedeng pagbasihan sa pagsasampa ng kaso. Kung meron bang sapat na batayan or kung meron pa mga kailangan gawin upang ito ay pag-aralan muna bago magkaroon ng kung anumang suggestion o kung mag-file ba ng kaso at kung anong kaso ang i-file natin. Paano natin i-reconcile, sir, yung initial findings ng task force dito sa findings din ng Quadcom? Posible po bang may panibago pang charges na ma-file kung sakali bukod dun sa inimbestigahan na ginawa ng task force? Yes, oo. Malaki po ang posibilidad, halimbawa, na magkakaroon ng pagbago maliban doon sa rekomendasyon na binigay ng Quadcom na kung sino ang mga dapat sampahan ng kaso at kung anong kaso ang iniisip nila o nakita nila na dapat isampa. Maaari din pong magkaroon pa ng mga karagdagang kaso. Depende po yan sa mga ebidensya makakalat ng task force sa panahon na binigay sa kanila. So, there might be some variance dahil sa ang tinututukan po ng task force ay lahat po ng posibilidad ng mga extrajudicial killings na meron pong sapat na ebidensya na available sa amin ngayon. At ito po ibabangga natin doon sa kung ano mang ebidensya ang meron na lumabas doon during the time na nagkaroon ng Quadcom hearings tungkol dito sa investigation of the war on drugs. Apo. Yung ginawang investigation, sir, ng task force, kamusta po ba so far? How are we close to the possibility of filing a charge sa korte? Well, ang hihilingin po sana namin sa ating mga kababayan, sa ating publiko, kumbaga bigyan po tayo ng konting panahon dahil sa ang tinututukan po natin dito ay, ang sinasabing numbers sa amin ng simula is about 6,000 cases. No? So, pilitin man po natin sa loob ng 60 days na siya sa atin lahat itong 6,000 kaso na to, mahihirapan po dahil sa ito po ay tinitingnan natin ang records at mga records, dokumento at kung ano pa mga ebidensya that goes back to about a period of 8 years. So, yung 6,000 na number na pa yun, hindi pa yan talaga yung eksaktong numero kasi meron pa ibang mga sinasabing kaso na hindi naman classified as resulting from the drug war but meron pong kinalaman. It may be these are deaths or killings which happened during that time, not classified under the war. So, ang ginagawa ho ng task force na yun,
we're looking at all yung mga tinitingnan po ng task force ngayon, yung mga kaso, no, na kumbaga, the most recent and the ones with the more available evidence. At doon kami doon sinisimulan yung pagde-develop ng kaso bago ito maisampa. Opo. But asahan po ninyo that definitely because of the backtracking na ginagawa, magkakaroon po ng mga kaso na maisasampa po as a result of this investigation by the task force. Pero within 60 days, sir, kaya yun yung timeline na yun na talagang matapos natin yung investigation ng task force. Meron tayong makukuha Well, doon. definitely. Well, yung sinasabi, Christian, yung sinasabi na 60 days doon sa period na binigay doon sa task force, definitely that will not be enough time. No, that will be enough time. It may be sufficient para ang task force ay makapagbigay ng kanilang initial report. But as they prepare the initial report, they're also looking into specific cases already. So, ang matitiyak natin dyan is that sigurado ho, no, within 60 days, magkakaroon ng rekomendasyon, no, at initial findings ng ating task force. At ipagpapatuloy nila yung pagtutok doon sa mga kaso na may sapat ng ebidensya. At ito ang siyang pagbabatayan natin kung pwede na tayo magsampa ng kaso o hindi. Sir, ang recommendation po ng Quadcom is to file charges of crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte at yung iba pang personalidad, kabilang nga po si Senators Bongo and Bato de la Rosa. Baka lang po bago sa pandinig ng iba yung crimes against humanity, ano po bang ibig sabihin nito? Ano bang sakop nito? Well, pag sinabi niyo kung crimes against humanity, ito po yung sakop ng Republic Act 9851, no? Ayon sa itong batas na ito po'y crimes against, it's an act against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So ang sinasabi po dito sa batas na to na kung halimbawa merong pagtukoy sa isang particular na grupo, no? During a time na wala naman pong conflict, international conflict, sabihin natin internal conflict, at makikita dito na meron tinatawag tayong willful killing, torture, no? At iba't ibang mga akto pa. Ito po ay pwedeng gawing basihan para magsampa ng kaso, no? Na tinatawag nating violation ng RA 9851. Kasi po, ang sinasabi, ang isang basic principle dito sa 9851 is that ang Estado po, kinikilala po niya ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan niya na ginagarantiyahan ng Estado dapat ang karapatan pang tao ng bawat individual. No? Kasama na dito yung mga indigenous cultural communities and other vulnerable groups. Maaring babae, maaring mga bata. So, this law provides for protection, no, in a way, of people who are whose human rights, no, which are supposed to be respected, are actually violated. So, ito po ay sabihin natin, ito po ay batas na hindi naman po pangkaraniwang nagagamit. Dahil sa ang kadalasan, kapag halimbawa kung pag mayroong patayan na nangyayari, ang sinasampang kaso is either murder or homicide. But this one is based on the treaties at mga kasunduan na pinasok ng ating bansa, no, na pinatutupad natin dito sa Pilipinas. So, would you say, sir, mas mabigat to? Well, mas mabigat siya, no, kasi ang parusa niya, Victoria, is parang maximum of 20 years. No, maximum of 20 years. Pero in a way, no, mas marami kasi siyang mas malaki yung coverage niya. Mas malaki yung coverage niya. Hindi lang siya patungkol sa pagpatay, kasama rin dito yung tinatawag nating pagtutorture o yung enforce disappearances. So it covers more acts than if you go to specific offenses like murder, homicide, no? Mas malaki ang sakop niya and may kabigatan din yung penalty niya. It's an afflicted penalty. Kayo ba, sir, ay magpapatawag pa po or ng additional siguro witnesses or people to question or sapat na yung mga proceedings ng Quadcom? No, para lang humalinaw tayo, yung recommendation po ng Quadcom is basis for the National Prosecution Service at ng Department of Justice to look into
the evidence, we can consider it as leads po, no? Para sa mga kasong maaring isampa. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na kung sino man yung testigong itinatawag nila ay sapat na. At ang Department of Justice, yung mga prosecutors namin at yung mga ibang sangay ng department, katulad ng National Bureau of Investigation na maaari namin maging katulong sa pag-iimbestiga, maaari pa rin po silang magpatawag ng mga testigo na hindi naman po natanong ng lubos o hindi napatawag noong panahon na ito ay iniimbestigahan ng Quadcom. So definitely, there will be, there's a very big likelihood na kami po ay makapag-usap pa o magpatawag pa ng ibang mga testigo in the course of the investigation kung ano man po yung kaso isasampa. And sir, final na lang sa akin, your comment lang po doon sa mga nagsasabi na political persecution itong nangyayari. Well, people can always have their views, no, their opinions na ito'y political persecution. Pero as far as we're concerned, we don't really want to have anything to do with politics. Let's just look at the basic facts. Tingnan po natin kung ano yung may ebidensya o wala. The thing is, ang malinaw dito is that may marami ng reports noon pa man na marami ng mga matay. I think it's high time that we look into it, no? Look into these cases objectively. And kung may sapat yung ebidensya, sampa natin yung kaso. Pero kung wala naman po, hindi din po tayo mag-aatubili na i-recommenda ang dismissal nito. Pero to say and to conclude that it is a political persecution simply because we are at a time na malapit na po ang eleksyon, I think is too convenient an excuse, no, to be used by anybody. Let's look at the objective facts. Let's try to see the case for what it is. Put aside whatever politics there are. Kasi kung may namatay ho, hindi naman po ito, wala naman po, dahil sa mga halimbawa kung iniimbestigahan natin yung mga pagpatay, hindi ho magkakaroon ng it doesn't make it any different simply because the one who masterminded it is somebody who is part of the state before. Wala akong difference yan kasi wala naman nung kinikilala yung batas na yung pagkatao kung sino no? So we just have to be as objective as we could, no? And people should be open-minded na tingnan natin kung ano yung pagbabasihan. Kung may pagbabasihan, isampan natin yung kaso. Sir, ang isa ring tanong ng karamihan ngayon, dahil meron ng rekomendasyon ang Quadcom sa DOJ, may possibility kaya na maka-apekto na rin to doon sa hiwalay pang investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court? Well, I don't really know kung if it will have any effect because ang sa amin naman po, yung pagpasok po ng International Criminal Court sa ating investigasyon, ang isa sa mga panuntunan niya is that they can come in if, for example, wala pong ginagawa na anumang aksyon o hakbang ang ating pamahalaan tungkol sa pag-iimbestiga despite the fact na marami na pong lumalabas na mga reports o mga sumbong na meron pong mga nangyaring dapat imbestigahan noon pa. If the state refuses to act on it, then because of international treaties, ICC can come in. But siguro pag nakita naman nila na tayo po ay may ginagawang mga hakbang ngayon para ipakita sa mga tao na meron tayong sistemang judicial, no? We have a judicial system that is functioning. Meron tayong mga courts na handa pong duminig dito sa mga kaso na to. Meron po tayong mga ahensya na handa akong mag-imbestiga rito. I think in a way, no, that will make them reconsider or it may give them a chance, no? Okay, sige, pagbigyan muna natin ng ang Estado at hayaan natin silang gawin ang kanilang investigation. But for whatever reason it is, we're not doing this just to stop the ICC. We're doing this simply because it needs to be done in the first place. Apo. Last na lang sa akin, sir. So, kailan po ang matatapos yung 60 day na ginagawa ng task force na investigation? At kailan yung possible, sir, na timeline natin na makakapag-file na tayo ng charges? Well, it would be speculative on my part as to giving a date kung kailan tayo makapag-file ng charges, Christian. But I can assure you, no, like for example, yung 60 days, matatapos po yan, I think by
January, the middle of January. So the report of the initial report of the task force should already be out as far as kung ano man yung mga nakalat nitong ebidensya over the period of 60 days that was given to them. And then from there kasi even without the report coming out, meron na pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang mga testigo na posibleng lumabas. At ito po pagpapatuloy at the only thing that we can assure you is that makukumpleto, pag nakumpleto na po ang ebidensya sa isang partikular na kaso, kahit sa isa pa lang hindi naman natin hihintayin na mabuo yung sa 60 days. Kung halimbawa po may makumpleto na, yan po agad nating isasampa. At ito po ipapaalam din naman natin sa publiko. Sir, maraming salamat po at till next time po ulit, advance Merry Christmas. Sir. Merry Christmas po, sir! Merry Christmas po. Maraming salamat, Victoria Christian, sa inyong mga taga-subaybayan, sa inyong mga taga-pakinig. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Thank you, sir. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.